magandang umaga mga kaibigan. Narito po si Daddy para maghatid sa inyo ng kwento. At narito po ako sa park para ibigay itong natitirang pagkain na hindi nakain dahil ipapakain po natin ito sa mga kalapate para pakinabangan po nila. At magugustuhan nila to dahil mabubusog sila at mapapakain nila ang kanilang mga inaanak. Anong pinagsasabi ni Daddy? Yung kanilang mga inakay. Yan. As usual po, marami po naglalaro mga air derby. Talaga pong ang mga sakura ay green na. Ito po puno-puno to ng bulaklak dati. Ngayon po ay puno-puno na ng dahon. Pati po pine tree. Hindi po makapaglakas ng boses si Daddy dahil alam niyo naman po dito dahil kailangan itahimik pagtitingin ng kalampo. Baka sabihin na sisiraan ako ng ulo. Okay, buti naman po at tumigil ang ulan at sumikat naman ang araw. Tigil ang ulan. Ngayon po ay nagsisimula na mag-summer at sa ibang lugar po sa Japan ay napakainit na at talagang kailangan po uminom ng tubig at kailangan po na huwag ma-dehydrate dahil po para sa ating kalusugan. Ayan, masarap po sa mata pag nakakita ka ng green na green. Nisnab po nila yung binigay kong pagkain. Akala nila hindi pagkain. Makikita niyo po nakachinelas na lang ako kasi kayang-kaya naman po yung lamig. At salamat po sa init dahil na nakakapagpainit ako. Yan, lilipat po tayo ng pwesto. Ngayon nga pala po linggo ay Golden Week. Ito po isang linggong pahinga. At kalimitan po sa mga kaisya o sa mga opisina ay walang pasok. At nagpapahinga po sila. Ang pasok po ay siguro mga Tuesday na. Kasi dadaan po yung Sabado at Linggo. Kaya ang mga tao po ay sinasamantala po ang pahinga dahil after ng Golden Week ay magtatrabaho na naman po sila ng dire-diretso. Siyempre, yung mga nagtatrabaho po sa opisina, ang ingay po na eroplano. Yung mga tatrabaho sa opisina, wala pong pasok na Sabado at Linggo. Ito pong parang Labor Day na sineselebrate sa atin, pero dito po ay sineselebrate ng 1 week. Ang pagkakwentuhan po natin ay tungkol sa aking nangyayari sa aking buhay. At ito po ay medyo nakakatawa dahil medyo kakaiba po. At ang pamagat nito ay umibig ako sa babae rin ang gusto. In short, tomboy. Kasi alam niyo mga kaibigan, meron pong mga bagay na hindi natin maintindihan. Kagaya ko po na bihira lang akong magmahal pero minsan po dumarating sa punto na nabubudol po tayo dahil hindi po natin alam ang mga ugali o ang mga iniisip ng mga tao sa ngayon dahil masyado pong ibang-iba na ang sitwasyon sa ngayon. Okay, kwentuhan na po tayo. Meron po akong nililigawan o meron po akong dinidiskartehan na nagja-Japan
Maganda po siya, morena, at talagang class A po yung ganda niya. At ito po ay pareho ka ng promotion. Nagtatrabaho po siya hindi po siya nagtatrabaho. Siya po ay hiwalay at ikinasal na, pero sa kasamang palad po ay hindi nag-work yung kanilang relationship ng kanyang partner. Hindi ko po alam kung bakit. Basta ang nabalitaan ko, sabi ng pamilya niya at sabi niya, bading daw yung kanyang naging asawa. Kaya daw niya hiniwalayan. Ngayon, si daddy naman, palibasa nagpapakita sa akin ng motibo. At talagang gusto ko rin naman dahil unang-una yung physical na nagandahan ako sa kanya. At talagang malambing, mabango, malinis sa katawan. Ay dumiskarte ako. Nanligaw po ako. At yung panliligaw ko ay humantong sa araw-araw na pagbisita sa kanilang bahay. Meron pong siyang mga pamangkin at talagang ako'y nabudol dahil balot everyday, regalo everyday. Dahil po sa gusto niya yung girl gusto ko yung girl. Marami po akong naibigay na pagkain lang naman po dahil mahilig siya na mag-food trip at talagang nasagad-sagad yung allowance ko dahil mahilig silang kumain. Ngayon isang beses niyayaya niya ako sa aming bahay. Dinala ko siya sa aming bahay. Pinakilala ko siya sa aking mga sister, sa dalawa kong sister, at nagkapalagay yung loob po sila. Ngayon po napapalimit na wag niya na, actually binastos nga ako ng kuya niya dahil nung umaakit ako naligaw sa kanila, sinabihan ako na umuwi ka na, baka samayin ka sa akin. Kabastusan po yun binastos ako kasi tao akong pumapanik sa kanilang bahay. Dapat tratuhin din akong tao, hindi po nangyari yun. Talaga nabastos ako. Ngayon po inisip ko na, sabi ko sa kanya, ikaw na lang ang pumunta dito sa bahay namin. Umuo naman siya. Ngayon pagpunta namin sa bahay namin ay magkakilala na pala sila ng isa kong kapatid na magiging kagrupo niya pagpunta niya dito sa Japan. Ito pong nililigawan ko ay timer na po. Ilang beses na po balik-balik sa Japan. At yung kapatid ko ay second timer that time. Ngayon, pumunta po ako sa CR at isang beses nagwawala at nag-uumiyak. Hindi ko malaman kung bakit. Tinatanong ko, lumabas siya ng bahay, tinatanong ko kung bakit siya umiiyak. Ang sabi niya, masakit daw, nasasaktan daw siya. Sabi ko, saan ka nasasaktan? Nasasaktan daw siya dahil nakita daw niya yung picture ng mga kaibigan ng kapatid ko na kakilala niya at nagseselos daw siya. Nasyak ako. At ang sabi ko bakit kaibigan ka rin naman? Sabi niya sa akin, hindi mo naiintindihan. Sabi ko, ano hindi ko naiintindihan? Sabi niya sa akin, mahal kong kapatid mo. Oh my God. Nasyak ako. Yung babaeng ginugusto ko, ang ginugusto rin pala babae. At kapatid ko pa. Sabi ko sa kanya, ba't hindi mo sinabi? Hindi naman daw ako nagtatanong. Nasyak ako. Ang sabi ko, putragis na buhay ito. Misa ka lang magmahal, mabubudol ka pa. Kasi hindi nyo naman malalaman na tomboy dahil ang itsura ay napakagandang babae.
Sa ngayon po kasi hindi nyo na malalaman kung sino yung mga tunay na babae at tunay na lalaki at tunay na tomboy at tunay na bading. Mahirap na pong ikumpara at mahirap na pong alamin kung sino-sino o ano-ano ang mga pagkatao nila. Basta po, ang sabi ko na lang, o sige, sinabihan ko ang kapatid ko na alam kong hindi ako nakikialam sa mga relasyon nyo, pero sabi ko mag-iingat kayo sa mga ganyang bagay. Na ang nangyari niya na bumiyahe sila ng Japan at nabalitaan ko na humahantong sila sa sakitan dahil ito pong babae ay masyadong silosa. Marami pong sugat na sa point na merong mga kalmutan, may mga pasa. At kinikwento po ng iba pa nilang kagrupo na talagang sakitan at lagi sila nag-aaway everyday. So hindi po maganda yon. Akala ko magiging maayos ang takbo ng trabaho nila doon dahil ang pinunta nila naman nila dito sa Japan ay magtrabaho. Hindi para magpasyal o magdiwaliw at para bumuo ng munting pangarap. At bumuo ng teleserye magpakailanman dahil hindi po mangyayari yon. Ayan po, mabuti na lang naagapan at nalaman ko ng maaga at nakamove on ako na sa point na hindi pa ako talaga nahuhulog at nai-inlove na hindi pa ako nai-inlove ng lubos-lubos at talagang medyo shocking. Kaya sa mga kagaya niya, magpakatotoo kayo. Huwag kayong gumamit ng ibang tao para mapalapit sa gusto niyong tao. Yan ang payo ni Daddy. Dahil nakakasakit kayo ng damdamin ng iba at nakakasakit kayo ng pamilya. Kung meron kayong gusto, dumirekta kayo sa inyong dapat na direktahan na gusto niyo yung taong yon. Huwag yung gagamit kayo ng ibang tao para lang makilala o magkaroon kayo ng ugnayan para lang magkaroon ng kayo ng relasyon na tama ba o mali. Ay, ako po ay sinusuportan ko ang mga LGBTQA+, pero dapat po umayos tayo at ayusin natin ang ating pakikitungo sa ating kapwa para wala po nasasaktan at walang masasaktan. Kailangan po ay ating pantayin ang pakikitungo sa ating kapwa para po pare-parehas tayo masaya. Okay, hanggang dito na lamang po at don't forget to like, share, and subscribe para magkaroon tayo ng mga maraming kaibigan at magkaroon po tayo ng mga kakwentuhan sa comment section kung meron kayong mga gustong itanong o gustong pag-usapan. At kumakalam na po yung tiyan ko. Nangihingi na po ng pagkain. Uwi na po ako. So hanggang sa muli po, hit the notification bell.